Balong, paka-ready ng ano mo? Ng... Look! Balong. Ready mo yung Bible mo, Luke 16, 10 to 12 papasa. Joyce, pwede mo ready yung ano, Psalm 24, 1 to 2. Psalm 24, 1 to 2. Kaya sa dilim na lang tayo kaya. Init siya. Psalm 24, 1 to 2. Luke 16, 10 to 12. Kaya lang sa dilim. Wala, nakalang suso na naman. Nanay naman na. Ako rin, yes. Mga nagbabay Maganda naman sa akin si Chris. Yeah boy, sama kayo. Dedicate na natin yung... So ito ay Vios 2024. 16. Ano yung purpose mo ng family car? Wife's car. Wife's car. O sige, pray tayo. Lord, salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na man-dedicate ang coaching ito, Panginoon. We pray, Lord, that the Holy Spirit will guide us, Lord, as we read your word this morning. Thank you, Father, in Jesus' name, Amen. Amen. Balong, pwede pakibasa ng Luke 16, 10 to 12. 10 to 12, malakas na naman. Whoever can be trusted with a little, with a very little, can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Yun, no, property. Obviously, property ito, no? And worldly health. Wealth. Ibig sabihin ng worldly ay masama. Ibig sabihin, temporary resource na binigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto ko lang sabihin ngayong umaga, yung sukatan ng katapatan natin sa material, sa mga material possessions na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Based sa text natin, ano ang sukatan? Ano ang sukatan kung gaano tayo katiwa-tiwala? Gaano tayo mapagkakatiwalaan sa material possession na binibigay sa atin ng Diyos? Una din makikita natin dito, matapat sa maliit. Matapat sa maliit na bagay. Or ano ba English ng matapat sa maliit? Faithful with little things. Little things. Faithful with little things. Alam natin yan kahit sa mga anak natin, no? O anak, bibigyan mo na kita ng 20 pesos. Maging faithful ka. Tinuturuan natin sila unti-unti. Nabawad na nabawad. Oo, nabawad. Sabi dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with little riches? With little, ito, yung pwede rin natin i-apply ito sa sa wealth, hindi lang. Pero yung sinasabi ditong true riches na sinasabi dito is heaven. Sabi sa 1 Timothy 6:17, do not put your hope in wealth which is uncertain. Actually, uncertain lahat ng mga bagay-bagay. Kotse, yung bago yung kotse, wow, sobrang excited, no? Pero eventually, nawawala din yung excitement mo kasi nga, uncertain yung wealth. Kahit maging bilyonaryo ka, uncertain siya. Pero, nagiging maganda yung wealth or yung material possession kapag nagagamit ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang little riches na sinasabi rito is yung material possessions. Lahat ng material possessions. Bahay, lupa, pera, alahas, lahat yan, no? Lalo na kotse, kasi kotse nasa harap natin ngayon. Kahit gaano pa kalaki ang kotse na yan, kahit na Tesla pa yan, ganun pa rin yan sa paningin ng Diyos. Kapag kung i-apply natin yung prinsipyo na you can be entrusted with little, pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos much bigger pa or mas malaki pa, mas ano pa sa gusto mo. Kapag you can be entrusted by little, i-improve siya. This principle can also be used sa pagpapalago kahit sa negosyo. Kung ma-entrust ka sa maliit na negosyo, eventually mapagpapala ka ng Diyos sa mas malaking negosyo. Ganon din sa kotse. Una, matapat sa maliit. Pangalawang prinsipyo or pangalawang basihan sa katapatan natin is matapat tayo hindi sa pag-aari natin.
na-acknowledge natin ang katotohanan na hindi tayo ang may-ari ng lahat ng meron dito sa mundo. Lahat ng meron tayo. Sabi sa verse 12, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Sa pakibasa nga Joyce naman, Psalm 24:1-2. Ayun. Ayun. The earth is the Lord's and everything in it. Of course, ang pinambili sa coaching ito ay pinaghirapan natin. No? Kaya nagtrabaho tayo, nagpuyat. Pero lahat ng kapaguran natin, lahat ng lakas natin, galing pa rin sa Diyos yan. Lahat ng mga material, lahat ng mga raw materials na nandiyan sa coaching yan, ang Diyos pa rin ang gumawa. Yung bakal na yan, saan galing? Sa bato na gawa ng Diyos. Ang talino ng mga tao na gumawa sa kotse, sa makina nito, galing lahat sa Diyos. Sa totoo, wala talaga tayong pag-aari dito. So, Joyce and Balong, kilalanin ninyo na ito ay hindi ninyo pag-aari. Ang Diyos ang may-ari dito. Ang Diyos ang may-ari. Ang lakas, talino lahat, galing sa Diyos. Kaya nga, kung hindi tayo ang may-ari ng material possessions, hindi na, ang material possession nito ay gagamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na laging sa church, papagamit mo sa church. Ang ibig sabihin lang nun, lahat ng ginagawa mo, hindi siya sa kasamaan. No? Magiging specific ako, sorry. Hindi ito gagamitin sa masama, gagamitin ito para magbigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi ito gagamitin ng walang lisensya. Hindi ito hindi maglalagay sa enforcer ang magdadrive nito. Hindi mag-violate. Kung mag-violate man, hindi sinasadya. Or ang mga conversation sa loob ng coaching ito ay magbibigay luwalhati sa Panginoon lamang. Lahat ng iyon. So yung mga spectators naman, yung mga nakikinig, hindi tayo mga ano rito, hindi tayo mga miron dito, hindi tayo mga miron. Tayo ay mga witness. Tayo ay mga witness. I-grade din natin yung sarili natin. Kung paano tayo nagiging tapat sa mga material possessions na binibigay sa atin ng Diyos. So pag-pray natin ito, mag-pray tayo ni Kuya Dodi. Sana maalala natin lagi yung mga paalala sa pag-dedicate nito. I-ano natin, taas natin yung mga kamay natin para sa coaching ito. Sige, let us pray. Lord, maraming salamat for sa opportunity ito na makalapit pa rin po sa inyo. Salamat pa noon sa inyo pong mga blessings na inyo pong binibigay sa amin. Dalabi pa noon sa coaching ito, Panginoon, ay ang lahat ng sasakay palagat po dito, ang lahat ng mag-drive Father God po dito ay magiging blessing Father God po pa noon na makikilala Father God po kayo nga po pa noon bilang Lord and Savior ng kanila pong buhay nga po pa noon. So Lord, I pray Lord for safety ng bawat isa ng sasakay Father God po dito, sa mga biyahe Father God po nila, sa lahat ng makakasalubong Father God po nila sa daan, sa lahat ng kotse ay magiging safe Father God po ang coaching to pa noon. Lord, dalay po pa na iiwas yung Father God po sa lahat ng aksidente na maaari pong mangyari Father God po sa coaching ito. So Lord, muli kami po ay nagpapasalamat, kami po ay natutuwa sa mga pagkakataon na ito na inyo pong pinapakita ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kalwalhatian Father God po sa family Father God po nila Balong and Joyce. So muli, itinataas ko Father God po ang coaching ito Father God po sa inyo at sa inyo lamang po ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday. Ako yung black lady. Kanina mo